At para bigyan tayo ng karagdagang detalye tungkol sa dengue outbreak sa Quezon City, makakausap natin si Dr. Rolando Cruz, ang Chief Epidemiologist ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit. Magandang umaga po, Dr. Rolando Cruz, at salamat po sa pagtanggap sa aming tawag. Magandang umaga po at sa ating mga nakikinig po at nanonood ngayong araw na ito. Sa ating unang katanungan po, kamusta po yung estado ng dengue cases dito sa Quezon City? Nadagdagan po ba or bumaba yung bilang mula nang ideklara yung dengue outbreak? So natatandaan niyo po, nag-utos ang ating mayor na magbukas ang health center ng Sabado-Linggo. So meron tayong mga na-diagnose na dengue, mga nagpunta sa atin nung linggo. So mamaya po maglalabas kami ng mga bagong numero ng dengue cases natin dito sa Quezon City. So as of February 14, yun nga po, nakapagtala na tayo ng 1,769 cases of dengue. At 10 nga po dito yung namatay. Ano po kaya yung dahilan kung bakit tumaas po yung kaso ng dengue cases at normal po ba yung pagtaas ng bilang ng dengue cases ngayong first quarter ng 2025? So, yung tama po, hindi natin ito ina-expect, kasi usually sa mga ganitong panahon, mababa na yung numero ng ating dengue. Pero nakita natin kasi sa patuloy pa rin yung mga intermittent rains, yung pabugso-bugsong na pag-ulan. At ito ay alam naman natin na nagdadagdag dun sa breeding sites natin. So kung marumi ang kapaligiran sa ating mga bahay-bahay, pagkaya na inaulanan, magiging breeding sites po yan ng mosquito. At unfortunately ay meron tong daladalang dengue virus. Ano naman po yung ginagawa ng iba't ibang mga barangay sa Quezon City para mapuksa naman po yung mga pugad, kumbaga ng mga lamok, para hindi na ito kumalat? Ang priority po ngayon, ang utos sa atin ng Mayor Joy ay patayin muna yung mga adult mosquito para hindi na siya makapagat. So, extensive chemical control spraying tayo ganun, sa mga clusters area sa barangay. Yun po ang priority ngayon ng ating mga punong kapitan sa ating mga 142 na barangays natin sa Quezon City. At Doc, yung ating mga barangay health centers po ba may kakayanan naman po ba ang tumanggap ng mga pasyente na may dengue or may capability ba sila na itakbo sila sa mga ospital? Yeah, meron po. So tulong-tulong, all hands on deck ngayon ang gobyerno ng Quezon City. So ang health center ay bukas, Sabado-Linggo, meron tayong mga dengue test kits dyan. At kung kailangan dalhin sa ospital, ay meron po tayong mga barangay na tutulong sa atin ng ambulansya at ang ating DRMO para madala ito sa ating mga ospital. Panghuling katanungan po, Dr. Cruz, ano po yung inyong mapapayo sa ating mga residente dito sa Quezon City para makaiwas naman po sa dengue? Ang dengue fever ay nakukuha sa kagat ng lamok. Kung walang lamok, wala pong transmission ng dengue. So kailangan po natin maglinis o mag-search and destroy. Hindi porke malinis ang bahay ay wala ng lamok. Pagka may lamok po dyan, ibig sabihin may pinamumugadan tayo ng pinangingitlogan ng lamok. May mga stagnant water po tayo dyan sa loob ng bahay at sa loob ng bakuran natin. So kailangan po natin maglinis at kung may lagnat ang bata, dali na po ito agad sa inyong doktor o sa ating nearest health center. Maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Rolando Cruz ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit.